Sweldo day na naman. Excited kang kunin ng payslip, pero pagtingin mo, parang magic trick. Ang laki ng gross pay, pero ang liit ng net pay. Ang dami na namang kaltas. SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Lahat sila nakasulat doon at dito nagsisimula ang kaltas hapis na madalas nating ireklamo sa gobyerno kung bakit ganon. Pero teka, baka mali ang tingin natin. Ang mga kaltas na ito hindi lang basta bawas. Sila ang invisible shield mo laban sa sakit, pangarap na bahay, sa kawalan ng trabaho, at sa future na wala kang ipon. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil dito mo malalaman kung bakit ang bawat kaltas ay kaltas ligtas. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Imagine this, payday na, excited ka kasi finally makukuha mo na ang pinaghirapan mo buong 2 linggo. Hawak mo ang payslip, nakikita mo ang malaking number sa gross pay, tapos biglang bumagsak ang mood mo nang makita ang net pay. Ang laki ng difference, parang magic trick. Isang iglap, lumit ang sweldo mo. At doon na pumapasok ang tinatawag ng marami na kaltas hapis. Sakit sa ulo, sakit sa damdamin, lalo na kung may utang kang babayaran or may inaasahan kang extra para sa luho. Pero teka lang, baka mali ang tingin natin. Kasi ang mga kaltas na ito, SSS, Pag-ibig, at PhilHealth, hindi lang basta bawas. Kung tutuusin, ito ang kaltas ligtas. Kung iisipin mo, hindi ito tax. Hindi ito parang VAT na binabayaran mo sa bawat bili ng kape o pamasahe. Ang SSS, Pag-ibig at PhilHealth ay parang forced savings at insurance. Parang may nanay o tatay na pilit kang pinapaghulog sa alkansya kahit ayaw mo kasi alam nilang darating ang araw na magpapasalamat ka. Ang mindset shift na kailangan natin ay simple eh. Hindi ito parusa kundi proteksyon. Bakit mandatory? Bakit hindi na lang optional? Kasi kung optional, karamihan sa atin, hindi mag-iipon. Aminin natin, mas madali gumastos kaysa magtabi. Kung walang ganitong sistema, maraming Pilipino ang tatanda na walang pension, walang ipon, at walang medical support. Ang konsepto ng Social Security ay parang safety net. Isang lambat na sumasalo sa atin kapag nahulog tayo sa mga situation na hindi natin kontrolado. Pag nagkasakit ka na wala ng trabaho o tumanda ka na, hindi ka zero. May sasalo sa iyo. Isipin mo na lang, kung wala kang SSS, paano ka makakakuha ng pension sa pagtanda? Kung wala kang pag-ibig, saan ka kukuha ng pondo para sa emergency o pangarap na bahay? Kung wala kang PhilHealth, paano mo babayaran ang hospital bill na umaabot ng hundreds of thousands? Ang mga kaltas na ito, kahit masakit sa unang tingin, ay parang seatbelt. Hindi mo gusto isuot kasi nakakainis. Pero kapag nagkaroon ng aksidente, ito ang nagligtas sa buhay mo. Relatable humor? Eto. Gross pay ko parang pang milyonaryo, pero net pay ko pang Jollibee lang. Nakakatawa pero totoo. At sa bawat biro na yan may kasamang frustration. Pero kung babalikan natin, ang gobyerno ay hindi basta kumakaltas para lang sa kanila. Ang mga kaltas na ito ay bumabalik sa atin sa iba't ibang paraan. Hindi man agad-agad, pero siguradong may balik. Ang tanong ngayon, pipiliin mo bang magalit sa kaltas o pipiliin mong makita ito bilang proteksyon? Ang kaltas hapis ay nagiging kaltas ligtas kapag naiintindihan mo ang purpose. Hindi ito magic na nawawala lang ang pera mo. Ito ay investment sa future mo, insurance sa health mo, at savings para sa mga pangarap mo. Kung tutuusin, ang payslip ay parang kwento ng buhay mo bilang empleyado. Ang gross pay ay ang effort mo, ang net pay ay ang immediate reward, at ang mga deductions ay ang invisible shield na nagbabantay sa future mo. Hindi mo man makita ngayon, pero darating ang panahon na mararamdaman mo ang halaga nito. Kaya sa susunod na hawak mo ang payslip at napapailing ka sa laki ng kaltas, subukan mong tanungin ang sarili mo,
Ito ba ay hapis o ligtas? Kung ang sagot mo ay ligtas, mas magaan ang pakiramdam. Kasi alam mong hindi ka nag-iisa. May sistema na sumasalo sa'yo kahit hindi mo ito napapansin araw-araw. At dito nagsisimula ang tunay na mindset shift ng bawat Pilipino. Ang pagkakaintindi na ang mga kaltas na ito ay hindi kaaway, kundi kakampi. Ang SSS, Pag-ibig at PhilHealth ay hindi lang mga letra sa payslip. Sila ang mga invisible partners mo sa buhay, na handang tumulong kapag dumating ang oras ng pangangailangan. Kung tutuusin, mas masakit ang walang kaltas. Kasi ibig sabihin, wala kang safety net. At sa bansang puno ng uncertainties, mula sa trabaho hanggang sa kalusugan, ang pagkakaroon ng safety net ay hindi luxury, kundi necessity. Kaya sa bawat 15 at 30, kahit medyo mabigat sa bulsa, isipin mo na lang, buti na lang may kaltas. Kasi kung wala, mas hapis ang ending. Unahin na natin ang SSS. Isipin mo ang sarili mo 20, 30, or 40 years from now. Wala ka ng energy mag-overtime, hindi na kaya ng katawan ng puyat, at hindi na rin kasing bilis ng dati ang kilos mo. Pero kahit retired ka na, may bills pa rin, may pagkain na kailangang bilhin, at may gamot na dapat inumin. Dito pumapasok ang tunay na halaga ng SSS. Ang invisible partner mo na nagbabayad para sa future self mo. Hindi lang ito para sa mga lolo at lola. Ito ay para sa lahat ng Pilipino na nagtatrabaho ngayon kasi ang hulog mo ngayon ay ang pension mo bukas. Ang core purpose ng SSS ay tinatawag na life contingencies. Ibig sabihin, ito ang sagot sa mga sitwasyong hindi mo kontrolado. Pag nagkasakit ka, may sickness benefit. Pag nanganak ka, may maternity benefit. Pag nagkaroon ng kapansanan, may disability benefit. Pag natanggal ka sa trabaho, may unemployment benefit. At syempre, pag tumanda ka na, may retirement pension. Parang Swiss Army knife ng social protection. Isang sistema na may solusyon sa iba't ibang problema ng buhay. Halimbawa, sickness benefit. Kung nagkasakit ka at hindi ka makapasok sa trabaho, hindi ibig sabihin na zero income ka agad. Ang SSS ay magbabayad ng daily cash allowance para sa bawat araw na hindi ka makapagtrabaho basta may medical certificate at approved leave. Kung maternity naman, may cash allowance din para sa mga nanay na nag-leave dahil sa panganganak. Ang ibig sabihin nito, hindi ka iiwan ng SSS sa panahon na pinakakailangan mo ng suporta. Kung unemployment benefit naman, isipin mo na lang na bigla kang natanggal sa trabaho dahil sa retrenchment o redundancy. Ang sakit, di ba? Pero may shock absorber ka. Ang SSS ay nagbibigay ng cash allowance equivalent sa 50% ng average monthly salary credit mo, good for 2 months. Hindi ito forever, pero sapat para makahanap ka ng bagong trabaho nang hindi ka totally empty-handed. At syempre, ang pinakaaabangan ng lahat, retirement pension. Ito ang monthly allowance na matatanggap mo pagdating ng 60 years old or 65 kung voluntary member ka. Ang pension na ito ay depende sa laki ng contributions mo at sa haba ng membership mo. Kung consistent ka maghulog at mataas ang salary credit mo, mas malaki ang pension mo. Kaya nga sinasabi ng mga eksperto, ang hulog mo ngayon ay investment para sa iyong 60-year-old self. Isipin mo na lang, kung naghulog ka ng tama at tuloy-tuloy, darating ang panahon na kahit wala ka ng trabaho, may pumapasok pa ring monthly allowance. Hindi mo na kailangang umasa lang sa anak mo o sa kamag-anak. May sariling pension ka na galing sa SSS. At kung tutuusin, mas malaki ang hulog mo, mas malaki ang balik. Parang savings account na may guaranteed return. Pero mas socialized kasi lahat ng miyembro ay may share sa sistema. Kung practical advice ang pag-uusapan, simple lang. Huwag kang mag-skip ng hulog. Kung employed ka, automatic na yan kasi kinakaltas ng employer. Pero kung self-employed or voluntary member, siguraduhin mong consistent. Kasi ang pension computation ay nakabase sa average monthly salary credit,
at sa total number of contributions. Kung kulang ang hulog mo, kulang din ang pension mo. Kung malaki ang hulog mo, mas malaki ang pension mo. Maraming Pilipino ang nagkakamali ng mindset. Akala nila, sayang lang ang hulog, hindi ko naman makukuha agad. Pero ang totoo, ang SSS ay parang insurance na hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin. Hindi mo alam kung kailan ka magkakasakit, kung kailan ka matatanggal sa trabaho, o kung kailan ka tatanda. Pero sigurado, darating ang panahon na kakailanganin mo ito. At doon mo mararamdaman ang tunay na halaga ng bawat kaltas sa payslip mo. Kung tutuusin, ang SSS ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa peace of mind. Ang assurance na kahit anong mangyari, may sasalo sa'yo. Ang security na kahit tumanda ka na, hindi ka zero. At ang dignity na kahit retired ka na, may sariling income ka pa rin. Kaya sa tuwing makikita mo ang deduction na SSS contribution sa payslip mo, huwag mo na lang isipin na bawas yan sa sweldo mo. Isipin mo na lang na yan ang hulog para sa future self mo. Ang ikaw na 60 years old, ang ikaw na retired, ang ikaw na nangangailangan ng suporta, yan ang nagpapasalamat sa iyo ngayon. Kung ang Chapter 1 ay tungkol sa mindset shift mula kaltas hapis tungo sa kaltas ligtas, dito sa SSS makikita mo ang konkretong ebidensya. Hindi ito parusa. Ito ay protection. At kung marunong kang magplano, ito ay investment. Ang hulog mo ngayon ay ang pension mo bukas. Ang sakripisyo mo ngayon ay ang peace of mind mo sa future. At sa huli, ang SSS ay hindi lang para sa mga lolo at lola. Ito ay para sa lahat ng Pilipino na nagtatrabaho ngayon. Kasi lahat tayo darating sa punto na tatanda, magkakasakit, o mawawalan ng trabaho. At sa puntong iyon, ang SSS ang magsasabi sa'yo, buti na lang naghulog ka kasi kung hindi, mas hapis ang ending. Kung ang SSS ay parang safety net para sa future mo, ang pag-ibig naman ay parang alkansya na hindi lang basta ipon, kundi may dagdag na kita. Maraming Pilipino ang nagkakamali ng tingin dito. Akala nila, ang pag-ibig ay para lang sa pabahay loan. Pero sa totoo lang, mas malawak ang purpose nito. Isa itong savings fund at provident fund na nakapangalan mismo sa iyo. Ibig sabihin, bawat hulog mo ay hindi nawawala. Nakarecord yan sa account mo at kumikita pa ng dividends na tax-free. Isipin mo, bawat buwan, automatic na kinakaltas ang contribution mo. Ang minimum ay 200 pesos. Parang maliit lang pero kung consistent ka, lumalaki ito sa paglipas ng panahon. At ang maganda, hindi lang basta nakatenga ang pera mo. Pinapalago ito ng pag-ibig fund sa pamamagitan ng investments at ang kita ay ibinabalik sa mga miyembro bilang dividends. Ang ibig sabihin, hindi lang basta forced savings ito, may actual growth. Kung tutuusin, ang 200 pesos na hulog mo ay parang seed money na tumutubo habang tumatagal. Ngayon, usapang MP2. Ito ang tinatawag ng marami na MP2 fever. Ang Modified Pag-ibig Ikalawang Savings Program ay isa sa pinakaligtas na investment sa Pilipinas ngayon. Bakit? Kasi government-backed ito, guaranteed ang principal at tax-free ang dividends. Ang minimum na hulog ay 500 pesos. At pwede kang maghulog ng mas malaki kung gusto mo. Ang kita ay mas mataas kaysa sa regular savings account sa bangko. May mga taon na umaabot ng 7% hanggang 8% ang dividend rate. Kung ikukumpara mo sa bank savings na halos 1% lang, sobrang laki ng difference. Kaya maraming Pilipino ang naglalagay ng extra ipon nila dito. Kung practical ang pag-uusapan, ganito ang strategy. Kung employed ka, automatic na may regular. Pag-ibig contribution ka. Pero kung gusto mong magpalago ng pera, mag-open ka ng MP2 account. Kahit 500 pesos lang per month, malaking tulong na yan sa future mo. Isipin mo, kung maghulog ka ng 500 pesos kada buwan sa loob ng 5 years at kumikita ng average 6% dividends yearly, ang ipon mo ay mas lalaki kaysa sa ordinaryong savings. At dahil tax-free, walang bawas sa kita mo.
Pero hindi lang savings at investment ang pag-ibig. May loans din na pwedeng sandalan. Una, ang housing loan. Kung pangarap mo ang sariling bahay, dito ka makakakuha ng mas mababang interest rate kumpara sa commercial banks. Ang loan terms ay pwedeng umabot ng 30 years, kaya mas manageable ang hulog. Pangalawa, ang multi-purpose loan. Ito ang sagot sa mga emergency, pambayad ng tuition, hospital bills, o kahit simpleng panggastos sa bahay. Ang loan ay nakabase sa accumulated savings mo, kaya mas mabilis ang proseso. Kung tutuusin, ang pag-ibig, parang kaibigan na laging nandyan. Kapag gusto mong mag-ipon, may savings program. Kapag gusto mong mag-invest, may MP2. Kapag may emergency, may multi-purpose loan. At kapag pangarap mo ang sariling bahay, may housing loan. Hindi ito one-dimensional fund. Isa itong all-around financial partner na tumutulong sa iyo sa iba't ibang yugto ng buhay. Maraming Pilipino ang hindi nakakaintindi ng full potential ng pag-ibig. Akala nila, maliit lang ang halaga ng 200 pesos na hulog. Pero kung consistent ka at kung gagamitin mo ang MP2, makikita mo na ito ay isa sa pinaka-practical na paraan para mag-ipon at mag-invest. Ang dividends ay hindi lang basta dagdag pera. Ito ay patunay na ang hulog mo ay may balik. Kung iisipin mo ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pabahay. Ito ay tungkol sa financial security. Ang assurance na kahit maliit ang hulog mo, may savings ka na nakapangalan sa iyo. Ang opportunity na mag-invest in sa MP2 nang hindi ka natatakot sa risk. At ang access sa loans na pwedeng magligtas sa iyo sa oras ng pangangailangan. Kaya sa tuwing makikita mo ang deduction na pag-ibig contribution sa payslip mo, isipin mo na lang. Ito ay hindi lang kaltas. Ito ay ipon. Ito ay investment. Ito ay safety net. At ito ay stepping stone para sa mga pangarap mo. Ang 200 pesos na hulog mo ngayon ay pwedeng maging daan para sa mas malaking financial freedom bukas. Kung ang SSS ay para sa future self mo, ang pag-ibig naman ay para sa present at future dreams mo. Savings, investment, loans, lahat yan nasa isang fund. At kung marunong kang mag-strategize, makikita mo na ang pag-ibig ay hindi lang pabahay fund. Ito ay life fund. Kapag pinag-uusapan ng PhilHealth, madalas ang unang reaksyon ng mga tao ay reklamo. Naririnig natin sa balita ang mga issue, nararamdaman natin ang kaltas sa payslip, at minsan nagdududa tayo kung sulit ba talaga. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, PhilHealth ang pinakaunang depensa mo laban sa financial ruin kapag nagkasakit. Isang sakit lang, isang operasyon lang, pwedeng maubos ang buong ipon mo. At dito pumapasok ang tunay na halaga ng PhilHealth. Ang medical shield na sumasalo sa iyo sa oras ng sakuna. Reality check muna. Isang hospitalization lang, lalo na kung major surgery, pwedeng umabot ng hundreds of thousands ang bill. Kung wala kang PhilHealth, ikaw ang sasalo ng lahat. Pero kung miyembro ka, automatic na may deduction sa bill mo. Hindi nito sasagutin lahat, pero malaking bawas na rin. Ang tawag dito ay case rate system. Simple lang ang idea. Bawat sakit o procedure ay may nakatakdang fixed amount na sasagutin ng PhilHealth. Halimbawa, kung appendectomy, may specific case rate na ibabawas sa hospital bill mo. Kung pneumonia, may nakatakdang halaga rin. Ang ibig sabihin, hindi ka zero. Kahit paano, may tulong na agad. Bukod sa hospital coverage, may konsulta package din. Ito ay bahagi ng Universal Healthcare Law. Ang ibig sabihin, hindi lang sa ospital ka may benepisyo. May access ka rin sa free checkups, laboratory tests, at basic medicines sa accredited health centers. Para itong preventive shield. Hindi lang naghihintay na magkasakit ka, kundi tinutulungan ka ring manatiling healthy. Kung marunong kang gumamit ng konsulta package, makakatipid ka sa regular checkups at gamot. Ngayon, pag-usapan natin ang konsepto ng pool of funds. Ang PhilHealth ay hindi parang personal savings account. Isa itong social health insurance. Ang healthy na miyembro ngayon
ay tumutulong sa mga may sakit. At kapag ikaw naman ang nagkasakit, sila naman ang sumasalo sa'yo. Parang bayanihan system, lahat nag-aambag, lahat may benepisyo. Kung tutuusin, ito ang embodiment ng Filipino spirit of sharing. Hindi mo man nakikita araw-araw, pero sa tuwing may kaltas sa payslip mo para sa PhilHealth, tumutulong ka sa kapwa. At sa oras na ikaw ang mangailangan, sila naman ang tutulong sa iyo. Kung practical advice ang pag-uusapan, simple lang. Siguraduhin mong updated ang contributions mo. Kung employed ka, automatic na yan. Pero kung self-employed o voluntary member, huwag mong kalimutan maghulog. Kasi kung hindi updated ang contributions mo, pwedeng ma-deny ang claim mo. At tandaan, hindi lang hospital bills ang sakop. May mga outpatient benefits, konsulta package, at preventive care na pwedeng gamitin. Maraming Pilipino ang nagdududa sa PhilHealth dahil sa mga balita. Pero kung tatanggalin natin ang noise, makikita natin ang core purpose nito. Proteksyon laban sa financial ruin. Ang isang sakit lang ay pwedeng magpabagsak ng buong pamilya financially. Pero kung may PhilHealth, kahit paano, may shield ka. Hindi nito sasagutin lahat, pero malaking tulong na rin. At kung gagamitin mo ng tama ang benefits, makikita mo na sulit ang bawat hulog. Isipin mo na lang, kung wala kang PhilHealth, isang hospitalization lang ay pwedeng magpabagsak sa iyo. Pero kung may PhilHealth, kahit paano, may tulong na agad. At kung marunong kang gumamit ng konsulta package, makakatipid ka pa sa preventive care. Ang ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa emergency. Ito ay tungkol sa holistic health protection. Kaya sa tuwing makikita mo ang deduction na PhilHealth contribution sa payslip mo, huwag mo na lang isipin na bawas yan sa sweldo mo. Isipin mo na lang na yan ang medical shield mo, ang assurance na kahit magkasakit ka, hindi ka zero, ang security na kahit may emergency may sasalo sa'yo, at ang dignity na kahit sa oras ng sakuna, may tulong ka. Kung ang SSS ay para sa future self mo, at ang pag-ibig ay para sa dreams mo, ang PhilHealth naman ay para sa health mo. Tatlong magkakaibang sistema, pero iisa ang layunin. Protektahan ka laban sa uncertainties ng buhay. At kung marunong kang mag-appreciate ng bawat kaltas, makikita mo na hindi ito hapis. Ito ay ligtas. Mahalagang paalala MGA ka daily. Sa bawat payslip na hawak natin, makikita ang mga kaltas para sa SSS, pag-ibig, at PhilHealth. Madalas itong tingnan bilang bawas na nakakasakit ng ulo, pero kung iisipin mo ng mas malalim, ito ay mga protection na hindi mo agad mararamdaman ngayon, kundi sa oras ng pangangailangan. Ang SSS ay nagbibigay ng pension at benepisyo sa sickness, maternity, at unemployment. Ang pag-ibig ay savings at investment fund na may dividends at loan options para sa emergencies o pangarap na bahay. Ang PhilHealth naman ay medical shield na tumutulong sa pagbawas ng hospital bills at nagbibigay ng access sa konsulta package. Ang mahalaga dito ay consistency. Kung employed ka, automatic na may hulog. Pero kung self-employed o voluntary member, siguraduhin mong tuloy-tuloy ang contributions. Ang bawat hulog ay hindi nawawala. Nakapangalan ito sa iyo at may balik sa future. Kung marunong kang mag-strategize, pwede mong palakihin ang ipon mo sa Pag-ibig MP2, siguraduhin ang pension mo sa SSS, at protektahan ang health mo sa PhilHealth. Isipin mo na lang, kung wala ang mga kaltas na ito, ikaw ang sasalo ng lahat ng gastos sa pagtanda, sa emergencies, at sa hospital bills. Pero dahil may sistema, hindi ka nag-iisa. Ang mga kaltas ay hindi parusa, kundi proteksyon. Kaya imbes na mainis, mas mabuting maintindihan kung paano ito gumagana at paano mo magagamit ng tama. Ang tunay na sikreto ay hindi lang basta hulog, kundi ang tamang mindset. Ang bawat kaltas ay investment sa future mo, sa dreams mo, at sa health mo. Disclaimer lang po. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa general knowledge at educational purposes lamang. Hindi ito financial advice.
Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat!